kahit po wala siyang paresis na pasok. Para daw makatapos siya at mabago-bago yung buhay namin. Sa mga hindi pa sa kanya nakakakilala, siya nga po pala si Janet, ang batang sa murang edad ay nakikipagsapalaran na sa laot. Bakit na dumadating sa punto na wala silang maulam, namamabaon? Eh pag wala pong huli yung ama. Napipilitan silang pumasok ng ganun. Ayaw naman po mag-absent. At dito nga ay naging emosyonal na ang kanyang ina dahil sa sobrang awa sa sinasapit ng kanyang anak. Magandang hapon po sa inyo lahat at ngayong araw andito kami ngayon sa lugar nila Janet at katatapos nga lang ng pa-feeding namin dito sa barangay nila. Namigay kami ng Jollibee dahil sa nalalapit na kaarawan ng isa sa pangalong magulang namin, si Ninang Adelina. Kaya sinelebrate po namin dito, namigay sa mga bata. At ngayong araw andito na rin lang kami. Kakamustahin na natin si Janet pati yung kanyang magulang. Janet, kamusta? Okay lang po. Parang may nabago sa bahay niya, parang maliwalas ano. Sino naglinis dyan? Si mama po. Tinulungan mo? Opo. Kailan naglinis si nanay dito? Kahapon po. Kahapon, okay. Kumusta pala yung dala mong bigas sinusumundo sa'yo? Nag-howler po. May sumundo sa'yo? Mabuti. Para madala yung bigas dito sa inyo, ano? Okay, kamusta naman yung pag-stay nyo dito? Okay lang naman po. Okay naman. Kailan ba yung pasok bukas? May pasok bukas? Paano yung babalik ka na sa sentro ngayong araw o ano? Ngayon po. Ngayong araw din. Okay, kasi mga kalingap, si Janet ay nakikituloy muna pansamantala doon sa tita niya na nakasambahay at nakiusap na baka pwedeng makituloy muna kapag araw ng pasok kasi nga talagang sobrang layo naman talaga dito. So magandang solution po yun para sa pag-aaral ni Janet kasi hindi biro yung nilalakad, sobrang layo talaga. At umuwi na lang siya dito tuwing araw ng minsan po ay Sabado ng umaga, tapos Biyernes po ng hapon. Minsan Friday pa lang na hapon umuwi ka na dito. Opo. Kung minsan naman inaabot ng Saturday. Okay, ito kanino tong mga uling na ito? Kila kuya po. Kapatid mo? Sino katulong dito naggawa? Nag-uling? Sino ang katulong nag-uling dito ng kapatid mo? Ako po, tapos po si asawa po. Tapos kami po tulong-tulong. Tulong-tulong kayo. Ibibenta yan? Opo. Magkano ang isang sako niyan? Hindi ko lang po alam. Hindi mo alam. Dito din yung mama niya, ito yung mga dumalo sa feeding natin kanina mga bata. Nay, kamusta kayo, Nay? Okay lang po. Okay naman. Ano pangalan niyo pala, Nay? Rosie Katsa po. Limot mo yata yung pangalan mo, Nay. Ilang taon na po kayo? 56 po. 56 na? Ilan po ang anak ninyo, Nay? Siyam po yan. Siyam? Nakaunti po lang anak niyo, Nay, ano? Tapos si Janet po ang pinakabunso. Kumusta naman po yung buhay niyo, Nay? Okay lang po. Minsan po, mahirap. Minsan, meron konti. Pag minsan may kaunting blessing, kapag minsan mahirap. At dahil walang-wala, no? Kayo pala, Nay, nabanggit sa akin ni Janet, kayo yung talagang nandito lang sa bahay. Tapos kung minsan tumutulong kayo sa pag-uuling. Si mister nyo lang yung talagang nangingisda sa dagat. Nakaranas ba kayo na sumasama din dyan sa laot? Oo, kaso ay nung nalubog kami, hindi na po ako nasama. Hindi ka na nasama? Nalubog po kami, ay kamuntik na akong mamatay. Ay, ganun? Grabe. Hindi ako marunong maglangoy. Ba't kayo na sinama ni mister nyo? Hindi pala kayo marunong maglangoy? Ay sinama ko, wala naman siyang kasama. Kaya napilitan kayo sumama. Ay, ganun. Tapos after nun, hindi na naulit yun, hindi na kayo sumama. Grabe. Si Janet po, bakit pinapayagan yung sumasama doon minsan? Gusto naman po niya. Para daw may baon siya sa school. Grabe, no? Pero sabi ni Janet sa ngayon, hindi niya naman na daw pinapayagan. Bakit po? Anong reason ay? Hindi ko na po siya pinapasama at minsan magalagi po malakas ang dagat. Tsaka bata pa kasi, no? Lalo na babae pati, no? Pero at least si Janet nagkukusa pa lang tumulong sa ganun, no? Sa mga ganung bagay. Okay.
So mga kalingap, dito sa lugar nila Janet ay ito lang yung nakikita kong kinabubuhay dito, kasi yung dagat, kasi dito lang naman yung dagat oh. Tapos ito yung pag-uuling, ito nga yung mga pinag-ulingan nila oh. Ayan, andun pa yung mga tira-tira. Tapos tumutulong pala si Janet dito din sa pag-uuling nila dito. Eh na, hindi ba bawal po yan? Hindi ba bawal? Ano po yan, yun po kinuha yan sa tinabasan, Nyugan. Ah, mga pinagtabasan. Ah, okay. Yung nyugan, ano yun? Wala namang magagalit kapag kumukuha ng mga kahoy. Wala naman. Binigay naman po. Ah, okay. Binibigay yung mga kahoy. Mabuti. Para po walang problema, no? Oho. Isa naman daw po mabulok. Mabulok lang yung kahoy. Sayang lang din naman, ano? Oho. Grabe yung tinutulungan nila Janet dito. Pero yung mga kalingap po. Yan, nilagyan nila ng plastic kasi wala yun no, nakaraan. Kasi ito may tabing na dito na tela. Asan dito yung mga gamit nila. Naglinis lang yung ano nila, bahay nila ngayon kumpara nung una kong pagbisita. Ngayon mas naging okay itong bahay nila. Pero yun nga, ano pa man ay talagang pasira na din talaga. Kaya maganda din sana ito sila Janet ay magkaroon ng maayos na tahanan. Nay, may tatanong lang po ako sa inyo, Nay. Kayo po ba, Nay, ano yung hirap na dinadanas nyo sa pagbuhay dito kala Janet? Na ganyan lang yung kinabubuhay ng mister nyo? Ay ano po, mahirap po talaga. Kaso ay wala naman po kami magawa. Walang choice sa buhay, no? Ito Minsan walang huli siya, minsan meron, minsan maluwag ang huli, minsan wala din. Ano na yung pakiramdam nyo sa kwento sa akin ni Janet na kung minsan daw kapag kumakain sila ng ulam nila ay may baon silang toyo, eh nahihiya sila, umaalis na lang daw sila dun sa katabi ng mga klase nila. Inaaway nga daw po sila ng mga bata. Nakikwento po ba sa inyo ni Janet yan, yung experience niya na yan? Oo. Bakit na dumadating sa punto na wala silang maulam, na mamabaon? Ay pag wala pong huli yung ama. Napipilitan silang pumasok ng ganun. Ayaw naman po mag-absent. Naiyak si nanay. Naiyak kay Nay. Nahukay kay Janet. Pati nga pa si Janet umiiyak kapag nagkikwento ng ganun. Na tinutukso daw siya. Na sinasabihan daw siyang malangsa. Mahirap. Ginaganon daw siya ng mga kaklase. Eh, di ko lang alam na kung naikukwento sa inyo ni Janet yung ganyang pangyayari. Kinikwento po sa amin. Saktan din po kayo. Sabi ko, huwag ka makipag-away. Ano lang, lumayo na lang ikaw. Mahirap naman makipag-away sa ano, kung sabihan maga siyang malansa. Pero bilib ako sa inyo, Nay, kasi talagang tinatagoy niyo na makapagtapos pa rin si Janet. Although nakaka-experience si Janet ng mga ganyan na nag-uulam ng toyo, asin, mantika. Pero ginagawa pa rin naman ni Janet yun para makapagtapos, no? Kayo ba, Nay, may pangarap din kayo para kay Janet? Oo. Gusto nga po namin sana lahat ay makapagtapos. Kaso ay nagtigil naman po yung mga lalaki. Naghanap buhay na. Ito, Nay, munting tahanan nyo. Pinangarap nyo rin bang maayos to? Kaso ay wala pa po kami mabudget. Yan nyo, Nay, at pray lang tayo. Malay mo, sa susunod na balik ko dito, malay mo na lang. May pandingding na tayo dito sa bahay nyo, di ba? May pambubong na tayo dito sa bahay ninyo. Basta ano lang, Nay, pray lang tayo, no? Huwag ka lang mawala ng pag-asa na maging okay itong tahanan nyo. Pero paano, Nay, kapag lumalakas tong dagat, eh delikado naman tong bahay nyo, lapit. Pisaan po ito, na magbagyo po ay yan ay lampas po dyan ang tubig. Di hanggang dito po ang tubig. Ay, gano'n? Naglipat po kami doon sa... Umaabot dito yung tubig sa kalahati, tapos umaalon. Kaya umaabot yung din sa alon po bubong. ay nasampa po dyan, kaya nagiba-giba yung dingding. Kaya pala nasira yung bahay ninyo dahil sa dagat. Dapat pala, Nay, kung sakaling magkaroon man kayo ng tahanan, dapat hindi dito. Ano? Dapat dun sa medyo malayo dito sa dagat na ito. Oho. No?
Ano naman po, hindi pati po namin sarili itong lupa ay Ay, sabi nung problema. may-ari nito kung kailangan na nila. Paalisin kayo. Mhm. Kayo ba na may sarili kayong lupa? Wala. Yun lang. Ito lang yung isa sa mga nagiging problema ng beneficiary natin. Lagi na lang pong ganito. No, napakarami nating tinutulungan na kahit pa paano sana gusto natin matulungan magkaroon ng maayos na tirahan. Kaso ganito yung nagiging problema. Walang sariling lupa. Marami na pong nangyari na pinatayuan ng mga kasamahan natin na ilang buwan lang pinaalis na ng may-ari ng lupa. So sayang po. Sayang talaga yung naitutulong. Nandiyan nga po sana kami dyan sa ng anak ko at pinalipat kami dyan. Ay sabi nung panganay kong anak, umalis na daw kami dito. Yung kaya ang asawa po nun ay anak nung may tenant dito. Okay. Anak baga ng Naldo. Yung pala po ang pagkakasabi sa inyo. Anytime pwede kayo ditong paalisin. Janet, nabanggit sa akin ni mama mo, ito palang bahay ninyo hindi pala ninyo sarili itong lupa, ano? Opo. Na sabi ng mama mo, anytime daw pwede kayo ditong paalisin kapag gagamitin na ng may-ari. Paano sila mama mo kapag dumating yung time na yun? Wala pala kayong sariling lupa. Opo, wala nga po. Anong gagawin nyo kung sakaling dumating yung time na gano'n, napaalisin kayo? Aalis po. Wala naman po kami magagawa kung papalayasin. Wala magagawa kundi umalis. Opo. Ay, saan kayo pwedeng tumira? May kamag-anak mo kayo, kapatid? Wala po. Okay. Lahat lang po kami dito magkakapatid na Magkakapatid lang kayo halos dito. Wala na din halos sa kanilang matulugan, mapistuhan, ganun. Kaya mo, Janet, malay mo may blessing na dumating sa atin, ano? At sabi ng mama mo, plano pala niya doon sana sa Pakatan. Pero ang hirap naman din magtira sa ganun. Hindi naman po siguro. Hindi naman, para sa inyo. Umiyak nga si mama mo. Kasi naawa daw siya sa'yo. Kasi yun nga daw, yung tinutokso ka daw ng mga klase mo. Tapos pumapasok ka daw na wala kang ulam. Pumapasok kang walang wala. Pag walang huli si papa mo. Kaya naiyak si mama mo. Naawa daw siya sa'yo. Minsan nga po wala yung palisis. Napasok lang sa gawa ng gusto na makatapos. Kaya para mabago daw ang buhay namin. Ano po, inay? Kahit po wala siyang parisis, napasok. Para daw makatapos siya at mabago-bago yung buhay namin. Tapos pa yung pangarap na anak niyo para sa inyo, no? Gusto niya may ahong kayo sa kahirapan. Yun naman pong isa kong anak, nagtatrabaho siya, nag-aaral, kaya naka-grade 12. Ano siya, working student? Nag-ano po siya ngayon, nagtatrabaho kasambahay. Kasambahay. Pero nag-aaral. Habang nag-aaral. Grabe, ano? Grabing diskarte din ng mga anak niya. Yung sinundan po niya. Sinundan ni, Janet. Janet. Okay. Janet, ganito, kung ano man yung itutulong namin sa tahanan ninyo, tutulong kami, sa yamo pa, mali mo sa susunod na pagbalik namin, may blessing tayo, maayos-ayos itong tahanan ninyo, pansamantala, kasi hindi naman siguro agad-agad paalisin kayo dito, hindi naman siguro, Sabi naman po ng isang tao ko ay daw, kung paalisin nyo kami, bigyan nyo kami ng kaunting panahon na makapag kami. Settle muna, Nay? Okay. Sige, Janet, ngayong araw ba anong oras mo planong umuwi sa tita mo? Maya-maya lang po. Maglalakad ka ba o ano? Wala pong masasakay na malakad na lang po. Lakad? Kasama po yung pinsan ko. Grabe layo. Wala ka bang masasakyan dyan na service na Wala po. Wala kasi dito tricycle na mga nag-i-standby, May Grabe, dati po, may hirap service dito. yan. Siya, inanuhan namin po na service. Ay nitong mga araw na ito, yung pamangking ko nagkasakit, naipasok po ng ICU, ay hindi po namin maanuhan, hindi po ako nakabayad na sa service niyan. Utang pa po. Magkano po ba yung binabayaran sa service ni Janet? Ano po, 300 po ang isang buwan. Isang buwan, 300. Ikausapin niyo po na kami na mabayad. Para po si Janet, kung may service si Janet, uuwi siya dito araw-araw. Oo. Uuwi ka ba dito araw-araw, Janet? Opo. Ikaw ba tatanungin ko, Janet, alin ba mas gusto mo? Nag-stay ka sa tita mo o dito? Gusto ko po ang uwian po. Uwian?
O sige, kausapin ni mama mo yung service mo at kami na lang ma-provide, ano? At buwan na naman pala ay 300 lang, ano? Sige. Hindi pa naman po ako na i-service uli ngayon. Gawa ng may utang pa po kami doon. Magkano pa ba yung... Sa utang sa ano niya. Doon din yung sa service na yun? Bakit na? Ba't kayo nagkaroon ng ano? Yung huling service niya? Oo. Po. Nitong ano po ay nitong mula nung buwan ng Abril hindi na po ako nakakabigay at lagi naman po bagang maano ang dagat. Kaya hanggang kailan siya nagtigil na sa service na yun? Sa service? Mga ano po nung April. Nung April, di bali isang buwan siyang hindi nakabigay doon. Yan yun na at kami na lang mabigay. Ano? Huwag niyo na pong problemahin para si Janet po ay makapasok. Ha? Nay, kausapin niyo po. Ha? At sabihin niyo po ay si Marcos na daw po ang bahala magbayad. Ano Janet, okay sa'yo yun? Salamat po. Wala nga naman. Basta para makauwi ka dito kala mama mo, ano? At mas gusto mo yata umuwi, napipilitan ka lang ata doon makituloy kasi nga wala kang service. Wala pong service. Hindi naman po kaya sarili din na bahay yun ng tita niya. Oo, kasi kasambahay doon yung tita mo, di ba? Opo. Di gano'n na lang kasi malay natin may masabi din yung amo niya, di ba? Hindi natin alam. Kaya mas mabuti na lang, uwian ka na lang. Ano? Hindi ka na maglakad, huwag ka na maglakad, ha? Po. Ha? Service ka na? Ano? Opo. Okay. Sige mga kalingap, si Janet po ay pakuna na ulit natin ng service para hindi na siya naglalakad kasi sobrang layo po dito. Uwian ulit siya at mas gusto niya yung umuwi para makatulong din siguro dito kay mama niya. Nanay, sige po, babalik kami sa ano para ibigay natin yung ano. Kapag nakausap niyo na, pasabihin niyo po ako at babayaran po natin. Pabalik na rin tayo at yan na lang yung maging solusyon natin kay Janet, yung magkaroon siya ng service na pagpasok sa school at may mga balance pa daw yung mama niya doon. Tayo na lang din po magpo-provide para lang maservisan ulit si Janet magdire-diretso kasi mas gusto ng bata na umuwi dito sa mama niya. Napipilitan lang siguro yung bata makituloy kasi napakalayo nga naman talaga. Darating siya dito pagod na kasi halos 2 oras na nilalakad mahigit. Mga 2.5 oras na nilalakad. So sana sa mga gusto pong tumulong pa kay Janet, mag-message po kayo sa Marcos TV channel. Pagtulong-tulungan natin na mapagawa kahit paano itong tahanan nila. At nang sa ganun po kahit light material para po hindi naman ganun na lampasan yung hangin sa bahay nila. Maraming salamat po sa suporta niyo Marcos TV channel, Commander ni Marcos at lahat po ng kasama namin na bumubuo sa Team Kalingap. God bless po.